Sinuntok niya ako, tapos bigla ako nag-collapse. Bumagsak ako, tumama yung ulo ko somewhere. Tapos almost 5 minutes daw akong hindi nagigising. Pinatakbo. So, hindi naman natamaan o daptis man lang yung taong yun, yung guard na yun. Well, hello guys, welcome back to my channel. Aba, nakakatakot naman pala talaga yung dinanas nitong si Miss Cathy Binag sa kanyang ex-partner. At syempre, yung mga nangyayari. Kasi nga, kahit na yung mga PNPI na dadamay na pala sa mga walang hiyang ginagawa nila. At yung nakakaawa na kunting pagkakamali lang pala ng mga security guard ay pinagbabaril at parang pinaglalaruan lamang. Nakakatakot palabutin na lamang at matapang itong si Ma'am Cathy Binag at itong si Ma'am Harlika dahil nga isiniwalat nila ang katotohanan. Kaya narito guys, panoorin natin ang video at kayo na ang humusga. Merong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba ako? Opo. Tapos one time pa, pinakitaan ako ng baril na ang dami nilang bat. Sa Pilipinas nating mahal, sinabi mo na mayroong mga pagkakataon na yung mga grupo ni Marcos Jr., Florendo at Lagdameo, na mayroong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba ako? Opo. Meron yung mga security, yung ganyan. Na-witness mo? Meron. Nakita mo? Nakita mo? Meron. Nang dalawa mong mata nakita mo. Okay. Naalam mo ba kung anong dahilan? Kung bakit pinatakbo ang mga kawawang security o itong mga taong ito? Nagkamali lang. Hindi ko alam kung ano yung reason. Basta't nagkamali lang. Marami akong time na na-witness na how they dinedemoralize yung mga empleyado, sasampalin, susuntukin. Marami ako, ganyan na ako. May mga na-witness akong ganyan. So, are we talking the Lagdameos and the Florendo? Opo. So, are we talking no less than the assistant, the SAC to the president? Opo. Oh my God. Sino ang umaril? Naalala mo kung sino? Sila ba o may mga tao? Hindi. Sila po. When you say sila, sino? Si Tony Boy. Si Anton? Siya may mga, nananakit lang siya. Nananampal siya. Ganyan. Nanununtok siya. Na-witness mo? Opo. Sabi ko nga, it's my word against sa kanila. Yun. So, kung na-witness mo, ano yung reaction mo as a loving mother, as a person na may concern ka by just telling your story, I can tell that you're a good person by doing this. Diba? Papagtanggol ka ng naapi. Pero during that time, nakita mo, na-witness mo ang iyong ex-partner at nakita mo na nanampal yung SAP Lagdameo. Kahit naman ako ginanon din ako. Oh my So, God. basically, so na-abuse ka physically? Opo. May time pa nga na nung may pinagtatanggol lang ako. Sa ano yan dating Dos Mestizos Davao. May mga tao din po doon. Sinuntok niya ako, tapos bigla ako nag-collapse. Bumagsak ako, tumama yung ulo ko somewhere. Tapos almost 5 minutes daw akong hindi nagigising. Sinuntok ka ng ex-partner mo? Opo. So, yung mga time na yon. So, parang nag-collapse ako. From then, ayoko na. Tapos kasi bago lang. Kasi hindi ko siya kilala Hindi ko po siya kilala Ay, ano yun? 2012. Bago pa lang kayo. Opo, 2011 po kasi naging kami. Okay. So, 2012 po rin. Yun. Okay. Kasi hindi ko siya, hindi ko siya kilala talaga. Kung ano sino yung first siya. pagkatao niya? Hindi ko kilala. Kasi nung na-meet ko po siya, bagong opera siya sa lungs. Natanggalan na ho yan ng lungs. May emphysema ho yan. So, before ko siya na-meet, may sakit na siya. Tapos kinikwenta niya, may stent siya sa heart. Alam mo yun. Kaya nga nung nagsama kami, nakita ko meron siyang CPAP. I don't know those machine yet. Diba? Yeah. Sabi ko, bakit ka may oxygen? Ba't ka ganyan? Ayoko ng ganyan. Mamamatay ka na ba? Alam mo yung gano'n, syempre. Diba parang, hindi ako nag-ano dito. Hindi ako nag-sign up na baka biglang may mangyari sa'yo, tapos kasalanan ko. You know what I mean? Yun. Miss Cathy, balikan ko lang yung tungkol sa may binaril. Sabi mo noon sa interview mo, hindi naman pinatamaan, pinaispantahan lang ang term doon Opo, pinapatakbo. Pinatakbo. So, hindi naman natamaan o daptis man lang yung taong yun, yung guard na yun. Well, sa akin isa lang kasi yun. Hindi ko alam yung iba. Isa lang yung nakita mo. Hindi mo nakita ang iba. Hindi ko. Pero nakikita ko po yung iba kapag nasusuntok, nasampal ng barel. Kaya nga po nung ganon, parang
Tapos one time pa, pinakitaan ako ng barel na ang dami nilang barel. So sabi ko, ayoko niyan, hindi ko gusto yan. So kaya doon nag-start na, in fairness with Tony Boy, nagdala lang siya maliliit na barel. Kasi alam niya, ayoko. Alam mo yung ganon. So, tas sabi ko, ayokong nananakit ka, ayoko ng ganyan, or else hindi yan ako. Kasi nga, ano rin ako, yun nga, abuse po rin kasi ako. 'Di ba nasasaktan din ako before. So, yun. So, Miss Cathy, saang lugar nangyari yung pagpapatakbo sa guard at pinaispantahan ng barel? Sa Pearl Farm po. Pearl Farm. Kanila po kasi yun. Okay. Yeah, I think, I know that. Kanila yun. Opo. Sino-sino yung mga taong nandun during that time, maliban sa'yo? Security niya rin. Wala namang iba eh. Siyempre kapag gagawin niyo yun, walang tao. Siyempre sila lang, 'di ba? So kami, actually, nung nalaman ko, nasa room ako eh. Tapos lumabas ako kasi inawat ko siya. Huwag mong gawin 'yan. Ano kasi laseng, alam mo yun, and everything. Opo. Very, kasi, mainitin ang ulo. And, by history, and like, even in Davao, and all the people who knows them, kilala silang ganun. Kilala po talaga sila. Yung parang talagang yung nakakakilala sa surroundings at nakakakita sa kanila kahit sa labas, sa mga sikat na clubs and restaurant, na witness naman ho yan nila, lahat. Yun. Yeah. Doon sa interview mo ulit, kay Seminay, sabi mo na si Lagdameo ay, yun na nga, pwedeng magpalabas. Tama ba yung pagkaintindi ko? I-correct mo ako kung mali. Apa. Na may mga pagkakataon na kapag sila ay may gustong harasin o kalaban na tao, nagpapalabas ng mga preso sa Davao Penal Colony? Possible po, kasi po narinig ko yun sa kanila when they were talking about it. Kanila? Sino-sino yung mga kanila? Si Tony Boy po, tsaka siya mismo, pag nakikwentuhan sila, pag nagiinuman. Opo, yung may mga pa-joke-joke pa sila na ganyan, tas sabi niya, dali lang yun sa amin. Yung ganyan. So, kaya, kayo na lang po, tingnan nyo nga, kaya nga yun yung question ko sa Philippine National Police Bakit ho nyo pinababayaan? Kung talagang you're doing, tama yung ginagawa nyo, or legal, bakit wala akong nameplate, yung mga tao? Yung mga lumusob sa Davao, di ba? Opo. Di ba dapat po 'yon? Alam mo 'yun, human rights violation 'yan kasi nakakatakot ho 'yan. Di ba? Parang bakit ho inaalaw nyo tapos hindi nyo kine-question ng PNP, hindi na kine-question 'yan. Bakit walang pangalan, di ba? Dapat ho kasuhan 'yan di ba? Maling-mali ho 'yan. Kahit sino pa ho tanungin nyo, maling-mali ho yung nangyayaring 'yan. Kaya alam ko na kaya naawa po ako sa PNP kasi nagagamit sila na, mga pulis kami, ganito kami, wow. Alam nyo po, kawawa po yung mga kapulisan, nagagamit. Dapat po yung mga kapulisan sa Davao, paglaban nyo po kayo. Paglaban nyo po yung pangalan ninyo. Kasi, nagagamit po kayo talaga. And, yung mga yan, wala akong pakialam yan masira yung iba, basta gawa nila yung gusto nila. Ano nga, addictus benedictus na pag-iisip. Yung parang makuha lang yung gusto nila, they don't care. Miss Cathy, sa revelasyon mo, actually nakakapanghina bilang isang Pilipino. Akala ko yung pinaka-worst na mga nakarating sa akin information, actually worst yun na si Lisa Marcos ay kaparte ng kidnapping sa Turkey. Doon sa 2 minor de edad na bata. Naman yan, sabwat sa smuggling, kasabwat sa, pulburo, nandyan, manufacturing and everything. And now, hindi lang pala sila. Andyan yung passport chief, andyan yung staff. So masasabi mo ba na ang Malacanang lang, ang Office of the President, we're talking about the Office of the President, ay pinamumugaran ng mga pulboronic or addictus benedictus? Opo. Karamihan po.